Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ngayon ng Biyernes, thanks God, it's Friday partner. April 12, 2024, sa ngalan po ni Miss Judith Estrada Larino at Drew Nasino. Kami po ang inyong tagapaglingkod, Jelly Mendez. Ako po si Katrina Gonzalez. Arangkada Balita. Dumako na tayo sa ating mga headlines. Mga may trabaho sa Pilipinas, dumami. Arangkada Balita. Pagbabawal sa paggamit ng wangwang binuhay ni PBBM. Arangkada Balita. At ang dagdag presyo sa produktong petrolyo abay nakaumang na naman sa susunod na linggo. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 3 skiers patay sa avalanche sa Austria. Arangkada Balita. Ang balitang pampalakasan, World Athletics magbibigay ng papremyo sa 2024 Olympics. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, P-pop group na BINI sold out na ang 3-day concert. Arangkada Balita. At ang ating viral ngayon sa SOCMED, social media, ang first word ho ni Baby. Sino ba tong Baby? Baka ibang baby to kinaliwan ho ng mga netizen. Arangkada Balita. Signaling of flashing devices. Sa pamamagitan ng Administrative Order No. 18, binigyan diin ng Presidente na ang hindi otorisadong paggamit ng wangwang at iba pang devices ay nagdudulot lamang ng pagkaantala sa trapiko at hindi ligtas sa mga kalsada maging sa kapaligiran.
hindi naman saklaw ng direktiba ang Armed Forces of the Philippines o AFP, National Bureau of Investigation o NBI, Philippine National Police o PNP, fire trucks, hospital ambulances at iba pang emergency vehicles. Kasabay nito, inatasan din ng Malacanang ang DOTR o Department of Transportation at iba pang ahensya ng pamahalaan ang pag-review, pag-regulate o pag-evaluate sa mga umiiral na polisiya at patakaran upang matiyak ang epektibong implementasyon ng naturang direktiba. Arangkada Balita! Suportado ni Senador Grace Poe ang pagbabawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng pamahalaan na gumamit ng sirena o yung tinatawag na wangwang, blinker at iba pang signaling equipment. Ayon kay Senator Poe, ang mga opisyal ng pamahalaan ang dapat unang magpakita ng ehemplo sa hindi paggamit ng mga naturang signaling equipment upang makaiwas sa trapiko. Dagdag pa ng senador na mainam na maranasan ng mga opisyal at mga tauhan ng gobyerno ang masikip na daloy ng trapiko para mas maengganyo sila na maghanap ng epektibong solusyon sa nabanggit na problema. Matatandaan na sa nilagdaang administrative order ni Pangulong Marcos, ipinagbabawal ang mga opisyal ng pamahalaan na gumamit ng sirena o wangwang, blinker at ng iba pang kahalintulad na signaling devices. Arangkada Balita! Samantala, kinundena naman ni Senator Amy Marcos ang pagbabawal ng paggamit ng mga opisyal at kawani ng gobyerno ng sirena, blinker at iba pang kahalintulad na signaling devices. Ayon kay Senator Marcos, sa halip na ganap na ipagbawal ay mahigpit na lang na i-regulate ang paggamit nito dahil may mga balidoan niyang gamit ang naturang mga signaling equipment. Para sa mambabatas, mas makakabuti na maging istrikto sa pagsupil sa mga umaabuso sa paggamit ng naturang mga device kung saang sino mang aabuso sa paggamit ng sirena at blinker ay dapat hulihin at panagutin sa ilalim ng ating batas. Arangkada Balita! Samantala, umabot na sa mahigit 2,000 ang mga nakumpiskang illegal attachments ng Philippine National Police Highway Patrol Group mula nitong Enero hanggang Marso. Kabilang sa mga nakumpiska ay ang mga blinkers, wangwang, sirena at mga illegal plates, maging ang mga modified muffler at open pipe. Ayon kay PNP PIO Chief Colonel Jean Fajardo, ay umabot sa halos 8,000 mga wangwang, sirena at blinkers ang kanilang nasabat. Dagdag pa ng opisyal na kahit hindi pa inilalabas ng Malacanang ang Administrative Order Number 18, ay puspusan na ang ginagawang panghuhuli ng PNP-HPG sa mga ginagamit o gumagamit ng mga tinaguriang illegal attachments sa mga sasakyan. Sa nabanggit na kautusan, ay ipinagbabawal na ang paggamit ng mga government officials at personnel ng mga sirens, blinkers at iba pang kalintulad na devices. Arangkada Balita! Samantala, naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang i-regulate ang pag-i-issue ng mga protocol license plate sa mga opisyal ng pamahalaan. Batay sa Executive Order Number 56, mula sa dating number 16 ay gagawin ng number 14 ang mga protocol license plate na ibibigay para sa mga opisyal ng gobyerno. Kabilang dito ang Pangulo na number 1 ng plaka, Vice President na may plakang number 2, Senate President na may plakang number 3, House Speaker na may plakang number 4, Supreme Court Justice na may plakang number 5, Cabinet Secretary na may plakang number 6, mga senador na may plakang number 7, mga miyembro ng Kamara o Kongreso na may plakang number 8, at mga maestrado ng Korte Suprema na may plakang number 9. Pinapayagan ding magkaroon ng special plates ang Presiding Justice ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan at Solicitors General na number 10, Chairperson ng Constitutional Commission at Ombudsman na number 11, at Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at Hepe ng Philippine National Police na number 14. Samantala, mali
Batay sa 3 araw na trading, tumaas sa 87 centavos ang presyo ng kada litro ng imported na diesel at 96 centavos ang iniakyat ng presyo ng kada litro ng kerosene. Sa kaugnay nito, tanging ang kada litro ng gasolina ang mayroong 17 centavos na rollback, ngunit pwede pa ito mabago dahil sa premium at freight cost o gasto sa mga kargamento. Sa taya naman ni Jetty Petroleum President Leo Velas, kahit may natitira pang 2 araw na trading, tuloy na ang diesel hike, ang price hike sa mga diesel. Paliwanag ni Energy Assistant Secretary Rodela Romero, ang panibagong oil price hike ay dahil sa nangyaring geopolitical conflict sa Middle East, partikular na ang gyera sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Palestinian militant group na Hamas. Arangkada Balita! Pati po ang mga pasahero, kumapit na ko na mahigpit, ikaw ba partner, bumabiyahe ka rin sa mga lansangan, Yes po, bumabiyahe tayo, mga jeep. public, Ako din dahil, pero ang init, Init. Mainit din sa ulo kasi tataas din ang presyo ng pasahe. Posible pero, din po. Possible din, kaya patuloy din na tumataas. Pati presyo ng pangunahing bilihin, lahat tumataas na. Pero paano na to ang lagay ng mga tsuper ngayon, dahil problemado mga tsuper, dahil baka pang siyam na to, alam ko pang siyam na tong ilang linggo na pong sunod-sunod na pagtaas sa singil ng presyo ng produktong petrolyo. At sana naman na matugunan din ang problema ng mga pampublikong sasakyan, ng mga tsuper at operator natin, dahil sila ang pinaka-affected yung pamilya nila, yung mga ikinabubuhay nila. Yes, Sabi nga nila, namamatay daw ang ikinabubuhay nila. Dahil na rin sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis sa bansa. Samantala sa oras na alas 5:18, dako na natin ang ulat sa ating IZ Patrol. Alamin natin, ito ang Pilipinas, pinagtibay ang mas pinalawak at mas pinalakas na ugnayan sa Japan. Detalye hatid ni Patrol 13, Gilbert Perdez. Isinulong ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang pagpapalawak at pagpapatatag ng bilateral ties sa pagitan ng Pilipinas at Japan matapos makipagpulong kay Japan Minister for Foreign Affairs Kamikawa Yoko. Sinabi ni Manalo na ang pagpupulong nila ni Kamikawa ay nangyari nito pang Huwebes bago ang trilateral meeting naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kina US President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida sa Washington, D.C. Ayon kay Manalo, nagkita na rin sila ni Kamikawa noong pang Disyembre na nakarang taon at naniniwala raw siya na mula noon ay mas lumawak at mas lumakas pa ng gusto ang ugnayan ng dalawang bansa. Sa kanyang panig, pinuri naman ni Kamikawa ang gobyerno ng Pilipinas sa pagpapalakas ng kanilang commitment upang patatagin ang relasyon nito sa Japan. Ipinunto ni Kamikawa na habang ang mundo ay nahaharap sa komplikadong serye ng mga krisis, napakahalaga raw na palakasin ang network ng kooperasyon sa pamagitan ng iba't ibang kooperasyon gaya ng bilateral at trilateral cooperations. Anya sa ganitong paraan ay mapapanatili at mapapatatag ang isang malaya at bukas na pandaigdigang kaayusan, batay na rin sa rule of law at itaguyod ang pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon, pati na rin ang pagtugon sa mga pandaigdigang issue. Patrol 13, Gilbert Perdez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Patrol 13, Gilbert Perdez. Samantala, dumako naman tayo kay Patrol 5, Aya Yupangko. Nagpapakilalang kamag-anak ni DILG Secretary Benhar Abalos na sangkot sa colorum activities, ipinaaresto mismo ng kalihim. Balita mula kay Patrol 5, Aya Yupangko. Inaresto ng mga tauhan ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang isang nagpapakilalang pamangkin ni DILG Secretary Benhar Abalos dahil sa pagkakasangkot sa colorum activities. Si Josh Abalos ay driver ng colorum passenger na si Antonio Mirasol na may fake driver's license ay pinahuli mismo ni Secretary Benhar Abalos dahil sa illegal na aktibidad. Si Josh Abalos at driver nito na si Mirasol ay hinuli sa entrapment operation sa Araneta Avenue sa Cubao, Quezon City, kasama ng internal security group ng kalihim. Sa naturang entrapment ang Metropolitan Manila Development Authority
at Department of Transportation. Nabatid na nagtungo sa MMDA office si alias Josh Abalos upang makipag-negotiate dahil sa kulurong violation at nagpakilalang kamag-anak siya ni Secretary Abalos. Hindi kilala ng kalihim si alias Josh Abalos. Ngunit isa sa mga kamag-anak ng Secretary ay tinukoy na kamag-anak nga nila si alias Josh kung kaya tuluyang ipinadakip ni Secretary Benhar. Sa investigasyon, ang suspect ay nag-ooperate ng passenger van na may expired vehicle registration at naniningil ng 200 piso sa bawat pasahero mula Cubao, Quezon City hanggang sa Laguna. Naharap ang mga suspect sa kasong falsification of public documents with conspiracy, staffa, resistance, and disobedience, and light trade. Ito si Patrol number 5. Ay yung para sa implementado ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Patrol 5 Aya Yupanco. Samantala, ang engkwentro sa Quezon Province, Bukidnon, nag-resulta sa pagkamatay ng isang mataas na NPA leader at pagkakasakote sa 4 pang iba. Ang detalye ihahatid ni Patrol 17, Jopel Peleño. Napatay ng tropa ng 1,003rd Infantry Raptor Brigade at Quezon Municipal Police Station ang isang mataas na lider ng NPA habang natiklo naman ang 4 sa natitirang miyembro ng Southern Mindanao Regional Committee o SMRC matapos ang sagupaang nangyari sa Purok 8, Barangay Butong, Quezon, Bukidnon. Napaslang sa bakbakan na ito ang high-ranking official ng napahinang NPA Guerrilla Front 57 na nakilalang si alias Rica Otomboy. Naaresto naman ng militar ang 3 NPA member na sina alias Sophia Mada, alias Kyle at alias Joshua o Jason habang voluntaryong sumrender ang una ng tumakas na si alias Del at kusaring isinuko nito ang kanyang M16 rifle. Nasabat ng tropa sa pinangyarihan ng engkwentro ang isang M16 rifle na may M203 grenade launcher, isang caliber 45 pistol, isang AK-47 rifle, isang M1 carbine rifle at mga pampasabog. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Patrol 17, Jopel Peleño. Samantala, DOH, aminado na nakakaranas ng problema sa pamamahagi ng bakuna sa ilang lugar sa bansa. Balita mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Aminado ang Department of Health o DOH na nakakaranas ng problema sa pamamahagi ng bakuna sa ilang bahagi ng bansa dahil sa kakulangan ng storage facilities. Ayon kay Health Secretary Ted Hermosa, walang maayos na imbakan ng bakuna ang ilang health centers, kaya't maraming bata ang hindi bakunado. Sinabi ni Hermosa na dahil sa kawalan ng cold storage, dinadala lang ang mga bakuna sa ilang lugar kapag meron ng babakunahan. Samantala, nakapagbakuna na ang DOH ng mahigit sa 646,000 na bata laban sa tigdas nationwide. Mahigit sa 91,000 naman ang 6 hanggang 23 buwang gulang, higit sa 205,000 ang 2 taong gulang at below 5 years old, at higit sa 350,000 ang 5 hanggang 6 na taong gulang. Ito si Patrol number 5. Ay, yung pang para sa implementado ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIC Patrol Reports. Maraming salamat, Aya Yupanco, ang aming Patrol 5. Samantala, dako muna natin, ihabol natin ang patrol, ang Metro Patrol natin. Ito ang programa ng TESDA at kongresista ng Malabon. Malaking tulong sa mga residente. Detalye niya hatid ni Danny Cruz dyan sa Malabon. Danny?
Binati ni Congresswoman J. Lacson Noel ang mga nagsipagtapos sa bread and pastry production ng NC2 ng TESDA. Ang programa ng kongresista ay may naisakatuparan sa tulong ng Asian Caregiving and Technology Education Center o ACTEC. Sinabi ni Congresswoman J. Noel, masaya daw siya at very proud dahil nakita niya ang pagiging interesado na matuto ng iba pang skill. Ang mga residenteng Malabonian, anya ang patuloy na pagdaragdag ng kaalaman ay magagamit sa hanap buhay na pwedeng pagkakitaan. Minabuti ng kongresista na mamahagi ng mga gamit sa bread and pastry gaya ng electric oven at hand mixer. Maaarian niya silang mag-practice muna gamit ang toolkit para maging eksperto sa bagong pwedeng maging negosyo. Anya, ito'y makatutulong maging sa miyembro ng kanilang pamilya. Dagdag pa ng kongresista, sa panahon ngayon, mas nakalalamang ang maraming kaalaman at madaling makahanap ng trabaho. Kasabay nito ang pasasalamat kay ACTEC Chief Operating Officer na si Miss Arsenic Jelus at TESDA Representative Michael Kaisip sa suportang ibinigay nito sa mga Malabonian na nagsipagtapos sa programa ng TESDA at ng kongresista. Yan ang balita. Ito si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Danny Cruz. At ang oras, 5:28 ng magandang umaga. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Arangkada Balita! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. I'm Beth Flores. Ako naman si Pastor Nestor Flores. Tandem kami sa buhay. Partner kami sa ministry. At sa bawat hamon ng buhay, we are ready. Alam namin, we are not alone in this race of life. Jesus is our faithful companion. We press on toward the goal to win the prize for which God has called us heavenward in Christ Jesus. Philippians 3:14. Jesus is alive. Accept, celebrate Jesus. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Mag MX3 araw-araw para M Extraordinary. Pagpunit, pagtupi at pagsira sa perang papel? Nako, bawal ito. Nakakita ka na ba ng mga tao na ginagawang laruan ang pera? Yung tipong sobra itong irorolyo, tutupiin para lang maging isang figura. Nako, alam nyo bang labag sa batas yan? Ayon sa Presidential Decree 247, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang paninira o pagdamage, pagbaboy, pagpunit at pagsunog sa mga perang papel at barya na inisyu ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kabilang din dito ang sobrang pagtupi, paggusot at pagsulat sa pera. Sa bisa ng PD 247, ang paglabag dito ay may parusang multa na hindi hihigit sa 20,000 piso at pagkabilanggo ng hanggang 5 taon. Kaya kung ikaw ay may pera, mas mainam kung isilid ito sa loob ng iyong pitaka. Hindi rin porkit mababa ang halaga, isisiksik mo na lang ito ng basta-basta. Huwag paglaruan ang pera para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself.
yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Balita! At sa oras na alas 5:34, tayo'y magtungo sa ating Metro Patrol. Dalawang babae natagpo ang palutang-lutang sa ilog ng Kalumpit, Bulacan. Balita mula kay Louie Angeles. Louie. Ang lumulutang-lutang sa habaan ng Angat River sa barangay sa bayan ng Kalumpit, Bulacan, ang dalawang bangkay ng teenager na estudyante nitong nakaraang Lunes, April 8. At sa ulat na nakarating kay Colonel Relly Arnedo, Bulacan Police Director, kinilala ang mga biktima na sina John Shane De Jesus, 13 taong gulang, at Crisaline Cassandra Alpes, at 14 taong gulang kapwa residente ng Northville 9, Phase 2, Barangay Iba, Oeste sa Kalumpit, Bulacan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na ang bangkay ni De Jesus ay natagpuang lumulutang sa kahabaan ng Barangay Iba Oeste ng alas 3:20 ng hapon, habang ang bangkay naman ni Alpes ay natagpuang lumulutang bandang alas 3:45 ng hapon sa naturang Kailugan. At sinasabi na isang saksi sa investigador ng pulisya na huling nakita ang dalawa na naglalakad bandang alas 6:30 ng gabi noong nakaraang linggo at sa kahabaan ng Malimpang sa barangay ng Kalumpit. At agad namang nakipag-ugnayan ang Kalumpit Police Station ng Bulacan sa Bulacan Forensic Unit upang iproseso ang naturang lugar, at ang labi ng dalawang biktima ng lunod ay nakalagak ngayon sa isang funeral parlor. Ito si Metro Patrol, Louie Ales para sa Impilang May Todong Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Louie Angeles, dyan sa Bulacan. Samantala, muling tiniyak ni House Committee on Appropriations sa Vice Chairperson Luis Campos Jr. na mabibigyan ng tulong pinansyal ang mga public utility vehicle driver ngayong taon sa gitna ng mataas na presyo ng gasolina. Ayon kay Congressman Campos, naglaan ng pondo ang Kongreso ng 2.5 billion pesos para sa tulong pinansyal sa mga tsuper sa ilalim na rin ng 2024 national budget. Kabilang sa mga matutulungan ng nabanggit na pondo ang mga tricycle driver at ang mga delivery service driver.
Dagdag pa ni Congressman Campos, ang nasabing pondo ay bukod pa sa 510 million pesos na tulong pinansyal para sa mga maliliit na magsasaka na gumagamit ng langis sa pagpapatakbo ng makina gamit sa agrikultura. Arangkada Balita! Sa latest ng Filipino Mirror, kasado na ang 2 araw na tigil pasada ng mga grupo ng transportasyon na nakatakda sa Abril 15. Ito'y bunsod ng nalalapit na deadline ng franchise consolidation ng mga public utility vehicles o PUV drivers at operators sa Metro Manila. Kasama ng grupong Manibela sa isasagawang aktibidad ang grupong pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston upang ipaglaban ang kanilang karapatan sa kanilang mga prangkisa. Nabatid na sumulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang grupo ng transportasyon upang muling ihirit ng pagpapalawig ng consolidation sa prangkisa ng mga jeepney operators at drivers. Matatandang inihayag ni Pangulong Marcos at maging ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi na palalawigin pa at sapat na ang ibinigay na 3 buwang palugit para sa konsolidasyon na magtatapos na sa Abril 30. Arangkada Balita! Ikaw ba, partner? Hingin ko yung opinion mo regarding dito sa franchise consolidation. Sa'yo ba, sa iyong pananaw, ano ba ang dapat? Dapat pa ba ang ipalawigin o sapat na tong 3 buwan na ibinigay? Unang ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam mo, partner, medyo hati yung pananaw natin dyan. Kasi may mga tsuper na sumunod sa consolidation at may mga tsuper na hindi pa rin sumusunod sa kasi consolidation. Sabi nga nila, nasa 80% na yung sumailalim. Sumailalim. Pero feeling ko dyan, partner, ang problema lang naman ng mga grupo ng transportasyon, yung kung saan sila kukuha ng pambili ng modernong sasakyan. Dahil lalo na yung mga maliliit na transport operator, no? Wala silang sapat. Hindi nila kaya bilhin yung halaga na nasa 2.6 yata, na 2.6 million ang sasakyan. Hindi nila kaya dahil sa ano pa nga lang sa kita pa lang mababa na. Presyo, napakasuntok sa buwan yung papalo sa mahigit 1,000 piso ang kita nila sa loob ng isang araw. Tumaas pa yung boundary nila. Ayun ang problema doon. Kaya nananawagan din yung mga transport group na sana'y matulungan sila, particular mga LGUs, na mabawi yung kanilang kita. At kasi iba din, alam ko, mayroon akong nasasagap din ng mga balita na may mga sumailalim din sa modernization na hindi pa rin tapos sa pagbayad. Nagre-reklamo na po sila dun sa, kumbaga, sumailalim sila sa consolidation, pero yung hindi pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin nila tapos yung bayad. Dahil yun nga, napakalaki nga para sa kanila. Pero may ilan din na nagpapabot ng tulong. Abangan na lang ho natin dahil binigyan din na rin ni Pangulong Marcos na 3 buwan na lang. Ang ayun na 3 buwan, ayun na magtatapos na sa April 30. At sa Mayo 1, baka magsimula na rin sila ng panghuhuli ng mga kolorum o yung mga, kasi tinawag na nilang kolorum, yung mga hindi sumailalim sa consolidation, yung mga hindi nagpasa ng aplikasyon, tatawagin ng mga kolorum. At yung mga nangongotong dyan, na mga tsuper, yung mga nasa lansangan sa mga tsuper, tigilan na ho natin dahil may karampatang multa, parusa, na ipapataw din sa inyo. Samantala, sa iba pang mga balita, naghahanda na ang Philippine National Police para sa nakatakdang 2 araw na transport strike ng grupong Manibela at Piston. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, magpapakilo sila ng sapat na puwersa upang matiyak na mapayapa ang transport strike. Dagdag pa ni Colonel Fajardo na bahagi ng paghahanda ng mga pulis ang deployment o yung paglalaan ng mga sasakyan na magbibigay ng libreng sakay sa mga commuter. Naikipag-ugnayan na din ang PNP sa mga transport group upang tiyakin ang kanilang kaligtasan at matukoy ang mga lugar na pagdadausan ng kanilang protesta upang hindi ito magdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Arangkada Balita! At sa oras na alas 5:42, dumako naman tayo sa ating Ronda Probinsya.
Dalawang minor de edad na lalaki binigyang parangal ng Calabarzon PNP makaraang mapigilan ng mga ito ang tangkang pang-hold up ng dalawang lalaki sa isang convenience store. Balita mula kay Arman Cambe. Binigyang parangal ng pamunan ng Calabarzon PNP ang dalawang batang minor de edad sa Binangonan, Rizal at tinawag ito mga batang bayani makaraang maging instrumento ang mga ito para mapigilan at mahuli ang dalawang suspect na nagtangkang mga hold up sa isang convenience store sa nabanggit na bayan. Ayon kay Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Calabarzon Police Director, ang dalawang batang bayani na sina alias Prince at alias B-Boy ay agad na tumakbo at humingi ng tulong sa impilan ng pulis dahil sa nagaganap na hold-upan sa 7-Eleven convenience store. Mabilis na nagtungo ang mga pulis na naturang lugar at agad na nadakip ang mga suspect na sina alias Kenneth at Patrick. Bilang pagkilala sa kagitingan na ipinamalas ng dalawang batang bayani, pinagkolaboran ng mga ito ng educational scholarship, cash, mga personal na kagamitan mula sa PNP at ng isang private foundation. Ayon kay General Lucas, napakahalaga na pinakitang katapangan ni na Prince at B-Boy dahil sa mura nilang edad ay nakaw nilang mapigilan ang isang nagaganap na krimen. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa Impila May Todong Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Arman Cambe, ang ating reporter sa Calabarzon. Samantala, dakuan na natin ang ulat dyan sa Ilocos Norte. Ang National Most Wanted Person ay nadakip na ho ng mga pulis. Alamin natin ang detalyeng ihahatid ni Ronald Idol Domingo. Idol, naimbagabigat. Naimbagabigat, isang National Most Wanted Person na tubong Alakapan, Cagayan ang nadakip ng mga kapulisan sa probinsya ng Rizal. Dinakip ang suspect na kinilala bilang si alias George, 54 years old, magsasaka high school graduate at residente ng Suntri, Barangay Dalayap, Alakapan, Cagayan, sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Anacita Bernardo Abuda, Cabaliegan, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 17, Antipolo City, na may petsang October 11, 2022, para sa krimeng statutory rape, 5 counts na walang naibigay na piyansa. Ang matagumpay na pagkaresto sa suspect ay resulta ng pagtutulungan ng pinagsamang tauhan ng Provincial Intelligence Team Rizal, Regional Intelligence Unit 4A, Warrant Server, Taytay Police Station, Rizal PPO, Provincial Intelligence Unit, Rizal PPO, 1st Mobile Force Platoon, 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company, at Provincial Intelligence Team ng Cagayan Regional Intelligence Unit 2 at Alakapan Police Station. Nakalista bilang National Most Wanted Person ang suspect sa ilalim ng DILG Memorandum Circular Number 2023-185 na may monetary reward na nagkakalaga ng 1,150,000 pesos. Ito ang Ronda Patrol. Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Ronald Idol Domingo, mula dyan sa Ilocos Norte. At ang oras, alas 5:46 na. Arangkada Balita! Tayo po'y nagbabalik. Target malaman ni Senator Grace po kung gaano naging kaproduktibo ang 3 buwan extension na ibinigay sa mga PUV drivers at operators para sa franchise consolidation. Ito ay matapos igiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala ng extension ang itinakdang deadline sa April 30 para sa PUV consolidation. Ayon sa Senador, nais niyang malaman kung nagkaroon ng bunga at maayos na dialogo sa pagitan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Transport Group. Nais din malaman ni Senator po kung natugunan ang mga pangamba hinggil sa loan at iba pang pinansyal. Umaasa ang senador na bago ang deadline ay ilalabas na ng LTFRB ang listahan ng ruta para sa mga consolidated at hindi consolidated na pampasaherong jeepney. Arangkada Balita! Sama
Samantala, pinaplansya na ng Department of Transportation ang paglalagay ng malaking terminal sa National Capital Region. Kaugnay nito ay nakikipagpulong na ang DOTR sa bus conglomerate Victory Liner para sa posibleng public-private partnership para sa Integrated Multimodal Terminal Exchange. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, mahalaga ang pinagsamang pagpapalitan ng transportasyon sa pagtugon sa pagbigat ng daloy ng trapiko. Sinabi pa ni Secretary Bautista na nakikipagtulungan na ang DOTR sa National Economic and Development Authority upang makuha ang pag-aproba sa proyektong ito. Binigyan din ng opisyal na kailangan nito ang pag-aproba ng NEDA dahil magiging mabigat lamang ang halaga ng nasabing proyekto. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Tatlong skier ang nasawi matapos matabunan ng niebe sa Netherlands. Bahagi ang mga biktima ng isang ski touring group kasama ang 4 na Austrian tour guide nang tumama ang isang avalanche na tinatayang nasa 80 metro. Ayon sa Dutch Foreign Ministry, iniimbestigahan na ng embahada sa Vienna ang nangyari at handang tumulong sa biktima kung kinakailangan. Samantala, sa datos ng National Geographic Society ay tinatayang nasa 150 katao na ang namamatay kada taon dahil sa avalanche. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nakatakdang magbigay ng perang papremyo ang World Athletics sa mga mananalo ng gintong medalya sa darating na 2024 Summit Olympics. Ayon kay Sebastian Coe, ang presidente ng World Athletics, nais nilang ibahagi ang kita ng nasabing organisasyon sa mga manlalaro na itinuturing na Star of the Show. Maglalaan ang governing body ng athletics ng mahigit $2 million para sa Olympics gold medalist at dahil dito ang track and field ang magiging unang sport na magkakaroon ng papremyo sa nasabing prestiyosong paligsahan. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! At sa ating showbiz, patuloy ang pamumukadkad ng P-pop girl group na BINI matapos ma-sold out ang kanilang 3 days concert sa New Frontier Theater. Ikinabigla naman ng management ng BINI nang maubos ang ticket ng Day 2 at Day 3 nang wala pang 2 oras. Gayunman, humihilig pa ang Blooms nang dagdagan pa ang araw ng concert o kaya ay lipat sa mas malaking venue dahil madami pa din sa kanila ang hindi nakakakuha ng ticket. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang BINI sa kanilang mga taga-suporta. Arangkada Balita! Oy, sa ating viral news, eto, kinagiliwan ho ng netizens ang video ng isang 3 buwang gulang na sanggol dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang first word. Ano ba to, partner? No? Alamin nga natin, makikita ko sa video na tinuturuan ng ama ang kanyang anak na magsalita ng mama. Ngunit laking gulat nila nang sabihin ng bata na ang init. Eto, pakinggan na natin, panoorin nga natin yung video. Meron ba tayong video dyan ang ating sakot? Mama. Mama. Ay, ano yan? Ano yan? Mama. Ayan, mainit. Mainit nga kasi, partner. Napakainit. Susunod dyan, sasabihin niya, heat index na. Dahil dito natuwa ang netizens dahil tila nararamdaman na nito ang nararanasang mainit na panahon sa bansa. Humirit pa ang isang netizen na dahil sa tindi ng init ay nakapagsalita ang naturang sanggol. Nako, hindi na mama at papa. Ayun na ang bago ngayon sa mga sanggol kasi mainit. Ang init. Sunod niya, ligo. Ligo na. Diba? Ayan na, susunod na sasabihin. Pangatlong sabi niya naman na yan. Samantala, wala na tayong oras dahil alas 5:57 na ho. At pinasasalamatan namin ang lahat ng bumubuo sa aming stasyon sa panguna yan.
ng ama ng aming himpilan, si Boss Edgar A. Cabangon, sa aming mga news writers, partners, sa aming mga communication assistant, ang aming SOCMED, ang aming tech engineers. At syempre, ito, abangan nyo ang susunod na programa, partner. Ang Usapang Tol with Senator Francis Tolentino and Miss Cecil Villarosa. At muli ang Arangkada Balita sa ngalan ho ni Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Kami po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Ako po si Katrina Gonzalez. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na